Anyway, welcome natin sa ating program. Mga kaibigan, si Attorney Undersecretary Claire Castro. Attorney Claire, magandang umaga po. Yes, good morning Ed at good morning sa lahat na nakikinig at nanonood sa iyong programa. Salamat ma'am, salamat sa pagkakataon na muli namin kayong naanyayahan dito sa aming program. Anyway, kumusta ang Monday ma'am? Maganda, dapat ang araw ng pagtatrabaho, dapat lahat masaya. Mukhang na-adapt mo na talaga yung environment mo dahil alam naman nun ng marami na subject ka ng maraming mga bashing sa social media, ma'am. Alam ko naman kung saan nagagaling yung pagbabash. sa mga taong nagiging mapanuri, alam nila yung katotohanan. Pero kapag yung mga tao bulag na kahit ano yung totoo, dahil meron na silang gustong sirain, especially sa gobyerno, ganun pa rin ang pag-iisip nila. Hindi nila titignan kung ano yung katotohanan, hindi nila titignan kung ano yung may reason, at hindi ko nga alam kung yung iba dyan troll or kaya dummy accounts. Dahil marami tayong nababalitaan as Ed. Ay, mukhang totoo naman yun, ma'am. Oo, di ba? May taga-ibang bansa, parang ang dami-dami accounts ng tao, ang dami nila. Nga po, ang dami niyang accounts. Pero ito, ma'am, hindi na ito bashing lang dahil if I'm not mistaken, sinampahan ka ng, tama ba, 110 million libel case ba? O cyber libel case ni Congressman Leandro Lebiste. Pwede ho bang malaman, saan ho ba nag-ugat ito na kaso, isinampang kaso po sa inyo? Actually, Ed, hindi ko pa siya nababasa kasi 5 days ito nag-file. So definitely, baka magkaroon ng raffle kung saan mapupuntang branch ng court sa Balayan, Batangas. So hindi ko pa nakikita talaga yung pinakadetalye. So nagre-relay lang ako sa news as of now. Ang sabi niya daw kasi ay sinabi ko na nagbenta siya ng kumpanya na walang na may prangkisa. Hindi sa atin nagsimula kasi yung issue na yan. Ito ay nabalitaan natin at ito ay ibinilita rin sa mainstream media. Ayon sa Ombudsman, kay Ombudsman Remulla, sinasabi na hindi dapat pinagkakakitaan, especially yung franchise na ibebenta para pagkakitaan. So doon nagsimula yung issue na to at after itong news, na-take up po siya nung gabi. Imagine mo yung news na yun morning kasi yung program ni Ombudsman Remulla ay Sabado ng umaga. At na-news siya, parang gabi na, mga 9 o'clock ko pa ito na-take up ng gabi. Opo. And according to that news, na hinahanap siya, hinihinga siya ng tugon patungkol dun sa impresyon na iniwan ni Ombudsman Remulla. Pero ang sabi niya, sasagot lang siya sa January 26. So mas nauna pang nagsalita yung Meralco Gen to protect the business. Yeah. Mas nauna pa sila magsalita at sinasabing yung kanilang kumpanya ay hindi nangangailangan ng prangkisa. So hindi nagdedepende ang pagbili nila ng SPNEC mula dito sa korporasyon ni Congressman Lebiste sa prangkisa. So yun lang, kumbaga nauna pang ipagtanggol ng Meralco Gen yung kanilang pagkakabili para maliwanagan kung ano yung sinabi ng Ombudsman Remulla. Well, dagdagan ko lang ma'am yung totoo naman na may ibinenta siya kasi bago pa lang magsimula po ang sesyon ng 20th Congress, may mga pronouncement na siya. In fact, nag-invite pa siya ng mga house media. Ang naalala ko na sa Batangas na siya ay mamamahagi ng tig-1,000 pisong parang alawan sa mga estudyante po doon sa kanyang distrito. At siya ay natanong kung saan galing ang kanyang pera. Ang sagot niya naman noon sa house media, I was also there, nung sagutin niya yon na yun ay galing sa kanyang sariling bulsa dahil nagbenta siya ng kanyang nag-divest siya sa kanyang kumpanya, ibinenta niya ito. At yun yung doon siya kukuha ng ipamamahagi niya sa mga estudyante diyan sa First District ng Batangas. So, confirm na may ibinenta siya.
Yes, actually, Ed, ganito yan. So, una kong vlog, actually, dito sa briefing, we have to be, I want to clarify that matter. It's not, if it was not in the briefing, it was in my YouTube channel. Opo. So, as a lawyer, kailangan kong explain bakit yun ang nasabi ni Ombudsman, bakit bawal magbenta ng franchise, ng korporasyon na may franchise na walang approval ng Kongreso. Ito dapat yun explain kasi hindi mamaintindihan ng ordinaryong kababayan natin bakit mali o bakit pa imbestigahan. Yes. And then, with that, sa video na yon, sinabi ko pa na kung wala naman nilalabag na batas, so there's nothing to worry. Yung pa yung sabi ko sa video na yon. Opo. And then, at the time, hindi pa siya nag-explain despite na kinukuha na yung kanyang reaksyon ng isang news network. And then, the following day na nag-explain na yung Miracle Gen, tinake up ko rin yun. O sabi ko maliwanag na ang ibinenta rito ay hindi kailangan ng prangkisa. Niliwanag na third video na binanggit ko to, nung siya ay interview na sa isa pa rin programa at inamin niya na nagbenta siya. At binenta niya rin yung I will use the word divest. Binanggit niya rin na nag-divest na siya or dinivest na niya yung shares niya dito sa solar para sa Bayan Corporation na yung may franchise. May franchise yun. So tinanong sa kanya, ano na ang estado nito? Kayo pa bang may-ari nito? Ang sabi niya, no. Divested ba? Ang sabi nung anchor, yes. So inamin niya, divested din. So, may franchise yun eh. Inamin din niya. So hindi ko malaman kung saan niya sinasabi na nasira siya, siniraan ko siya, when in fact, halos sa mainstream and sa SOCMED, yun na yung pinag-uusapan. So, why single me out? Na ang ganda, kumbaga ako in-explain ko lang kung anong ibig sabihin ng conflict of interest, bakit merong franchise, bakit kailangan may approval ng Congress, ang bawat kilos kapag may franchise. So, parang sila talaga yung may agenda. Tama ho yan. Ang hiling pa niya is tanggalin ako bilang Palace Press Officer. At yun din naman ang gusto ng mga kaalyadong lumalaban or kinakalaban at gustong paalisin ng Pangulo sa pwesto. Yan, parehong diniyahan sila. Ang ano nga lang dahil may nakita akong statement niya, post niya, na parang sigurado na siya na magbabayad ka ng 110 million dahil yung ibabayad, sabi niya, ibabayad ni Undersecretary Crail Castro na 110 million ay itutulong ko doon sa mga taong naapektuhan ng mga substandard na flood control project. So parang sure na kayo pagmumultahin. Mayaman naman siya. Alam mo, Ed, mayaman naman siya. Yes, ma'am. Kailangan yan ang kaso na to. Tumulong. Tumulong na siya. Ayun pala, hindi na kailangan ng kaso na to. Parang hindi naman kayo natitreaten dahil hindi nyo pa nga nababasa yung complaint sa inyo. And at the same time, Ed, alam ko naman yung ginagawa ko. So hindi ako matitreaten sa kanya. Ang natakot ako, Ed, yung death threats. Yung death threats sa akin. Yung, anong death threat dun, ma'am? Kasi parang nabasa ko rin yung statement. Paano papasok ang death threat doon pa? Ibang naman ito ibang issue naman ito yung tinutukoy po namin ni Attorney Claire. Yung post nila is nakalagay doon kung ilalaglag ka ng humans mo. Kasi sa umpisa pa lang galit na sila sa akin eh. Tapos parang meron doon statement na kung amo mo hindi naman mahirap anuhan yan eh, parang gawa ng hindi maganda. Parang to that effect this is not the verbatim, hindi ito yung word for word na. Pero ganun yung implication na sila mahihirapan gantihan or mahihirapan silang labanan. Parang ganon. Pero ikaw, pag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay. Dahil sa pinagagawa mo. So, hindi siya biro. Hindi siya covered ng freedom of expression para sabihin na appendix at coccyx ko lang walang latay. Madalas itong sinasabi kapag nananakot ka. Mata mo lang ang walang latay. Ibig sabihin, physical harm to eh. Physical harm ang pwede nilang gawin. Well, ito po ay si Attorney Claire naman ang nagsampa ng demanda. Actually, hindi pa. Ed, nag-report lang ako. Na-report mo lang sa NBI.
Yes, nag-report lang ako. Hindi pa ako nagsampa ng complaint. Pero doon ho ba papunta yon sa pagsasampa ng reklamo? Actually, pinag-iisipan ko pa talaga. Pinag-iisipan ko pa. Kailangan ko lang kasi itong masabi sa otoridad para kung ano man mangyari sa akin, alam na natin kung galing saan ang pananakot, galing saan ang pwedeng mag-cause ng injury sa akin or even death. I see. Oo, malinaw po yan, ha? Malinaw po yan. Anyway, ma'am, dito naman sa isang issue, ano nga ho ba talaga, although the president, si presidente talaga ang pwede magdesisyon nito, ano ho ba talaga ang magiging kapalaran ng Independent Commission for Infrastructure? Kasi ilang linggo na rin na talagang kinulang na ho sila ng tao, ng commissioner. At yung pagpa-function ba, ng ICI, yung objective ng trabaho na binigay po sa kanila base doon sa Executive Order number 94 ay na-fulfill na? Okay, according to dating commissioner, no, Fajardo and Secretary Babe Singson, yung trabaho po nila, yung task nila ay fulfilled na, completed. Okay. Mm-hmm. So, in other words, lahat ng mga dokumento na kailangan nila ay naipasa na. Mm-hmm. Yung mga taong kailangan nila maimbita ay naimbita na nila at nagkaroon na ng mga affidavits itong mga ito at natanong nila. Nagpunta na naman except Congressman Pulong Duterte and Yusek Cabral. Alam ko yun lang yung hindi dumating Pero the rest na pinatawag nila na mga nabanggit na mga tao ay dumating at nakipag-cooperate at nagbigay na kanilang mga testimonya dito sa ICI. Mm-hmm. So with that, kinokulate na lang ang mga documents niyan, kinokulate ang mga records para kung meron pa silang irerekomenda na isasampang kaso dito sa DOJ at saka sa Ombudsman. At ang sabi naman nila sa kanilang statement, ikinokulate nga rin pa nila yung ibang mga dokumento at magre-report sila at bibigyan nila ng report ang Pangulo. At kapag naibigay na to, titignan daw nila kung ano yung susunod nilang magiging aksyon or kung ano pa yung magiging susunod na maging misyon. Dahil sabi nga rin ng Pangulo, titignan pa rin natin, no? Although ito ay maaari ng patapos ang kanilang trabaho, pero titignan pa rin Pangulo kung hanggang saan na, kung natapos na ba halos at kung kinakailangan na bang i-end yung trabaho ng ICI. Depende po yan sa magiging report ng ICI. Mm-hmm. So as of the moment, nandyan pa rin at patuloy na nagtatrabaho ang ICI para sa pag-iimbestiga. Kung di ako nagkakamali po, ma'am, ang cover date nito is 2025 down. 10 taon. Yes. Opo. Hindi ho ba? Yes. Yun ho bang sa mga initial na mga na-submit na narekomenda na, meron bang mga proyekto or infrastructure na naging subject ng investigation na beyond 2025? Tinatawag si Kong Pulong. So definitely, ito yung 51 billion niya. Ayun. So, ito'y panahon ni dating Pangulong Duterte. So, tingin ko kasama naman. I see. Rating. Eric Yap. So, para namang sakop doon sa 10 years. I see. Panghuli ma'am, etong si dating DPWH Secretary Manny Bonoan, finally, nakabalik na po ng Pilipinas at may sinasabing impormasyon na nakuha itong si Senator Ping Lacson na talagang sinadya, I don't know kung tama yung word, may nag-submit na mga misleading talagang mga information sa Pangulo itong si dating DPWH Secretary Bonoan. Ano ho ang dating niyan sa palasyo? Kung totoong talaga, assuming tama po yung sinasabing yan, talagang niligaw ang Pangulo sa mga proyekto, ano bang dapat kaharapin ni dating Secretary Bonoan? Actually, sa ating pagkakaalam, bine-verify ito ng mabuti ng DPWH, ni Secretary Vince, para kung may makita man at mapapatunayan talaga nagkaroon ng mga panluloko, i-report niya ito sa Pangulo. Pero sa ngayon po, syempre nadinigan po ng Pangulo yung mga sinabi po ni Senator Lacson. Kung totoo po, kasi kailangan pa po ito i-verify. Yes, opo. Kung totoo po ito, hindi po ito magandang ginawa
lalo na ng isang cabinet secretary. Although wala pa tayong binibintang po Opo. if ever, kahit sino po na cabinet secretary, nalokohin ang Pangulo. Pangulo na nagtiwala sa iyo, kaya ikaw ang nandiyan, kung bakit ikaw ang head ng departamentong yan because of that trust. Yun po tayo, nagtatrabaho po dahil may trust ang Pangulo. Yeah. So kung binigyan niya yung buong trust niya sa iyo, hindi mo dapat lukuhin. Unang-una, sino ba niloloko mo? Hindi lang ang Pangulo, kundi ang buong bansa. Taong bayan. Ang bayan ng Pilipino. Para lang sa ikagiginhawa ng isang kabinete, member ng kabinete, hindi po maganda yon. So, kaya po pinapatignan din po ito ng Pangulo at binubusisi din po ni Secretary Vince para po makita natin kung may katotohanan po ba yung sinasabi ni Senator Lacson. Well, kung sakali ma'am, just for the sake of discussion, mapatunayan na talagang niligaw ng dating kalihim ito pong Pangulo natin. Sa tingin mo, si Pangulong Bongbong ay gagawa rin ng legal na hakbang laban kay Mr. Bonoan? Kung personally po, hindi po. Kasi ang mangyayari po niyan na magsasampa po ng kaso niyan at napatunayan yung panloloko kung meron man. Depende po sa situation. DOJ, Ombudsman, sila na po ang mag-iimbestiga niyan. Pero personally po, hindi po magsasampa ang Pangulo ng kaso laban sa ganyan dahil ipapaubaya niya po yan mismo sa investigating bodies at sa korte. I see. Malinaw po yan. Anyway, Yusek, baka po may mensahe kayo sa ating mga taga-subaybay, mga taga-panood dito po sa DZME. Nasa inyo po ang pagkakataon. Unang-una, maraming salamat po sa pagkakataon na makapagpaliwanag sa inyo pong programa dito sa DZME. At ang nais lamang po natin sa mga kapwa natin Pilipino, tandaan niyo po, iisa lang po yung bansa natin. Dapat ito po ang ipaglaban natin. Huwag po tayong paloko, huwag po tayong magpabudol sa mga nakikita niyo po sa social media na naninira po sa gobyerno at naninira sa Pangulo. Dahil maaari pong ginagamit sila ng ibang bansa para po tayo ay magkawatak-watak. Isipin niyo po, kapag po tayo nagkawatak-watak, ibang interest na ibang bansa ang magpupunyagi dito. Hindi po natin to dapat na hayaan. Pangalawa po, maging mapanuri po kayo. Yung mga tao po na nagpapakita, kunwari, na kagandahang loob, nagpapakita na siya ay makabayan, kayo po ang sumuri. Kung sila pa mismo ang gumigiba sa ating bayan at kung sila mismo ang nang-aabuso sa pondo ng bayan at tiwala ng bayan. Marami po nagpapakita ng kagandahang loob, pero deep inside, ang gusto nila pong igawin at kanilang agenda ay para payamanin ang sarili nila. So mag-ingat po tayo doon. Protektahan po natin at suportahan po natin ang Pangulo dahil ang Pangulo po ay nagtatrabaho para sa ating lahat at para sa bayan. Okay, with that ma'am, maraming salamat po and good morning. Salamat Ed, salamat sa ating mga kapwa Pilipino na nanonood sa iyong programa. Maraming salamat po. Mga kaibigan,